Ayun mga pare. So na-deads na po itong ating electric start. Mga pare ko, i-share ko lang po sa inyo kung ano po ginagawa ko sa akin sirang baterya bago po siya dispose at mamili ng bago. So tinatry ko po itong reparin at umaasa na baka sakaling humaba pa po kanyang buhay at makapag-ipon na po tayo ng pambili ng bago. Ito po kasi natin baterya ay may tatlong parts po to. Unang-una po dyan ay kanyang casing, then second ay kanyang charge plate at connection, and then lastly yung kanyang battery solution. At yung nag-charge po ng kuryente ay itong dalawang po na to, itong charge plate at battery solution. Kaya sa po dito may problema, ayan, diretsang sira na po itong ating baterya. At pag itong charge plate po at connection yung may problema, ay diretsang wala na po tayong magagawa dito. Ngunit kung ang battery solution po may problema, yan, may magagawa pa po tayo at marirepair po natin to. Kasi itong ating battery solution ay natutuyo naman po to. At yung natutuyo po dito ay yung distilled po na nakaharo sa sulfuric acid. At yung sulfuric acid po ay naiiwan po sa loob ng ating battery. Kaso nga lang po is mababa na po yung kanyang level. Kaya mangyari ay hindi po niya masyado nako-covered yung ating charge plate. Kaya hindi na po siya nakakapagkarga. So ang gagawin po natin is i-repair po natin to at magtatapa po tayo ng distilled water tulad po ng ginagawa natin sa mga maintenance na baterya. Kung ayaw nyo po itong distilled ay pwede nyo po itry yung nabibili sa online, yung battery repair solution. So yan, pares lang din po nito yan na tinatap up sa battery solution. Eh sir, maintenance free po yan at hindi po yan mini-maintenance at hindi po yan tinatapapan ng distilled water. At yung tinatapan lang po ng distilled water ay yung mga de-maintenance na baterya. Yes pare ko, tama ka at hindi nga po ito mini-maintenance at hindi rin po ito tinatapapan ng distilled water pag ito po ay matino pa. Pero since nasira na po siya at i-dispose na, actually, papalitan nyo na nga po ito eh pwede na po natin gawin lahat ng gusto natin gawin kahit na po ito ay pinagbabawal. Tulad po ng pagtatap up ng distilled water at yung pinaka gagawin ko po talaga dito pag hindi pa rin po gumana yun, papalitan ko na po yung battery solution nito sa loob. Ngunit para lang po, tulad po na sinabi ko noon sa una kong video kung paano po bumuhay ng patay na baterya, ganun din po ang sasabihin ko. Ito po ay suntok sa buwan, kaya wag po tayo masyadong umasa na titino at magiging parang brand new itong ating baterya. Tulad po ng mga napapanood natin sa ibang video at nabibili natin produkto na pinaasa lang po kayo, ay bandang uli po is hindi naman po pala siya gagana. Kasi pag ang charge plate na po may problema, tulad dito, deteriorated na po siya at putol-putol na po yung kanyang connection dahil sa corrosion at especially po ay punong-puno na po ng sulfate dahil sa sulfation, yung kanyang mga plate na balot na po ay diretsang sira na po at hindi na po gagana itong ating baterya. At kahit na ito po ay tapapan natin ng distilled o kaya naman po ay palitan natin yung battery solution, ay diretsang dala na po, sira na po at palitin na po itong ating baterya. Kaya nakaready na po tayo upang mamili ng bago. Kung ano po reason kung bakit gagawin po natin to, wala nang po mawawala sa atin. Unang-una po yung ating baterya ay sira na po at for disposal na. Pangalawa po yung gagamitin natin distilled water, ito po ibigay lang sa atin nung may parada pa. At kung bibili niyo po ito sa tindahan, ito po ay nagkakalaga lamang ng 6 pesos. At yung ating battery solution, ito po ay nabili natin sa halagang 50 pesos noon pa po. At hindi po siya natutuyo as long na nakasealed po siya. At natutuyo lang po ang ating battery solution pag nasa loob po ng ating baterya at nainitan. Pangatlo ay madali lang pong gawin at hindi masasayang oras mo kasi malilibang ka na parang batang nag-eksperimento. And lastly, hindi naman po madalas pero nakakatsimpo po tayo na tumitino po itong ating baterya at umaabot din po siya ng kulang 1 buwan at tamang-tama lang po yung oras na yun upang makapag-ipon ng pambili ng bagong baterya. So tara mga pare ko, gawin na po natin at applicable pa lamang po to sa mga lead acid battery kasi dito ko pala po ito natatry at hindi ko pa po ito natatry sa mga gel battery. So ito po sa kaso nga lang po ay tinignan po natin yung kanyang laman loob. So tatry po natin to next time. So okay na po ba paliwanag? Mas mahaba pa paliwanag kasi po sa gagawin natin. At ang una po natin kailangan ay rubber gloves, goggles, flashlight, syempre yung ating distilled water. At kailangan din po natin ng mga screwdriver pantanggal po ng ating takip. Then lastly, kailangan po natin ng syringe na siya naman pong panlalagyan natin ng ating distilled water. Una po natin gagawin ay tanggalin po natin itong cover na to, itong do not open. Kita po natin na tuyo na po yung battery solution
itong ating baterya. At ang gagawin po natin dito, itatapan lang po natin hanggang doon lang po sa lumubog na po itong ating mga plate. After po natin mag-top up ng diesel water at sinigurado po natin na pantay-pantay po yung kanilang mga level, siguro yung level po niyan hanggang dito lamang, pwede na po natin ibalik itong kanyang pinaka-top cover. Alala po, kung ang motor nyo po ay walang kickstart, huwag nyo na pong gawin to, huwag nyo na pong pasakitin ang ulo nyo at mamili at magpalit na po kayo ng bago. Pero mga pare ko, okay. At nabuhay itong ating baterya. Isa pa. Ayos ah. Pag hindi pa rin po okay at naglolobat pa rin, gawin na po natin yung second method na palitan na po natin yung kanyang battery solution. So same procedure lang din po yung ating gagawin. But this time ay i-drain na po natin lahat yung kanyang battery solution. After full charge ay kabit na po natin ito sa ating motor. Ayun. So pag ito po ulit ay hindi na gumana, kumbaga nagloko po ulit at hindi na po ulit siya nag-charge, ibig sabihin po niyan ay itong charge plate na po yung may problema at bumili na po tayo ng bago.